Ano ang in? Tsak, hindi pa huhuli dyan tayong mga Pilipino. Katunayan, sa buong mundo ngayon, pang-8 ang Pilipinas sa may pinakamaraming Facebook users. Pero ingat lang mga ka-Facebook, dahil ito na rin ang bagong kinakasangkapan ngayon ng mga manloloko. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 16 million na mga Pilipino ang may FB o Facebook account. At pang-8 na ang Pilipinas sa top 10 user ng Facebook sa buong mundo. Ang 30 anyos na si Monique, hasyendera na raw siya sa larong Farmville. Tubong lugaw pa sa Restaurant City. Sa mga game na ito sa Facebook, umiikot ang mundo ni Monique, aminadong Facebook addict. Hindi ko napapansin yung oras pag nagfe-Facebook kasi dahil nalilibang ka sa games lalo na, 'di ba? Ayun, kaya hindi ko na nga din alam kung anong araw ngayon. Dahil walang trabaho si Monique, maghapon at magdamag daw kung siya'y mag-Facebook. Sa harap ng araw ng computer siya kumakain. Umaabot na rin daw sa 10,000 piso ang kanilang electric bill. Sa totoo, madami talagang negative effect. Nagkataon lang na talagang nahook na ako sa Facebook. Yung panganay ko, nagtatampo minsan, ganun. Kasi mami, Facebook ng Facebook parang ganun. Later na, anak, later na, ha? Hiwalay na kasi sa asawa si Monique at umaasa na lamang siya sa sustento ng kanyang ama na nasa Saudi. Kapag nawawalan nga raw siya ng internet access o kaya naman walang nagko-comment sa kanyang Facebook status, tinatamaan daw siya ng matinding depresyon. Minsan nga gusto ko nang mag-give up Kumaga ayoko na Kaya lang, yun nga, ando pa ako sa point na hindi ko pa kaya. Saka, yun nga, wala pa akong ibang mapagbabalingan ng yun nga, wala pa akong ibang mapaglilibangan. Minabuti naming dalhin si Monique sa isang eksperto para masuri ang kanyang kalagayan. In the morning, instead of, going to the computer, umalis na siya. Get a cup of coffee, diba? Go down, iba ang kausapin niya. Find people, find other people. Find time, diba? To be with other people, not to be alone. Hindi pa man kinikilala bilang isang formal na medical condition, pinag-aaralan na ngayon ng mga doktor sa Amerika ang tinatawag nilang Facebook Addiction Disorder. Ilan sa mga sintomas nito, kung hindi na natutulog o ipinagpapaliban ang trabaho para lang makapag-FB. Pinalawak na nga raw ng Facebook ang mundo, ngunit nakadagdag din ito sa mga problema. Naging instrumento na raw ito ng tinatawag na cyberbullying o yung pag-atake sa tao sa internet. May ilang FB account din daw na tila nanghihikayat ng terorismo at tila epektibo ngang kontra-krimen ang Facebook. Ang pulis ng Laguna gumawa ng Facebook account kung saan ipinopost nila ang mga larawan ng kanilang mga most wanted criminal. It will be easy yung folder ng most wanted criminals at malalaman niya kung yung kausap niya ay may kaso o pinaghahanap ng batas. Umabot na sa mahigit 11,000 ang nag-like ng Facebook account ng PNP Laguna. Dahil daw sa kanilang Facebook account, mahigit 100 wanted na raw ang natiklo ng Laguna Police. Yung ganitong paggamit ng teknolohiya ay hindi magamit sa pangaharas o pang-abuso. Maraming karapatang pantawang involved dito Unang-una na dyan yung karapatan ng tao para sa tamang proseso, yung tinatawag natin na right to due process. Kasama na dyan yung karapatan na ituring na inosente hanggang mapatunayan sa korte na talagang nagkasala siya. Kamakailan lang, nagbabala na rin ang pulis sa mga panlolokong nagaganap sa Facebook. Katulad ng sinapit ng 18 anyos na si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula raw ang lahat nung i-confirm niya
ang friend request ng isang makisig at pormang mayaman na lalaki. Nakuha niya po yung tiwala ko kasi nga po, good looking. Siyempre, isang impact yun sa girls na parang, okay to. Tsaka yung pagsasalita niya po kasi talagang convincing. Kaya nung nag-request daw ang lalaki ng mga hubad na larawan ni Carla, agad namang nagpadala ang dalaga. Pero nung yayain na daw siya ng lalaki na makipagtalik, tumanggi si Carla. Dito raw nagalit ang lalaki at pinost sa Facebook ang mga hubad niyang larawan. Mabuti na lang at sa isang entrapment operation, nahuli ang lalaki. Kinasuhan siya ng paglabag sa anti-voyeurism law. Susunod, si alias Nick naman, nagancho sa Facebook kung gaano raw kabilis ang kanilang naging transaksyon. Siya rin daw bilis na naglaho ng kanilang ka-business deal.